sa takot noon, ikaw ang ilaw, ikaw ang tugon. Kahit kami naman ngayon at bukas, isang puso, isang lakas. Kung ikaw ang tumindig para sa bayan, ngayon ang bayan ang sasama sa'yo. Tay, oh, tay kami naman, oh, bayan hawak kamay, oh, tay kami naman, Pilipinas, sabay-sabay. Luzon, Visayas, Mindanao, isang sigaw, isang galaw. Boses ng bayan, malinaw ang sigaw. Pagmamahal, ang lakas na humahakbang. Kahit kami naman hanggang dulo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ikaw ang tumayo para sa bayan noon, ngayon ang bayan ang tatayo para sa'yo. Tay kami naman, tay kami naman, tay kami naman, tay kami naman. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mabuhay ang DRS! Au! Au! Mabuhay ang DRS! Au! Au! Mabuhay ang DRS! Au! Au! Related case sa illegal arrest ni PRRD. Yung manifestation namin na isasubmit ay magsasabi sa Supreme Court na ito ang sentimiento ng mga tao, ng mga Pilipino na nakasalumuhan namin, maging Duterte supporter man o hindi, dahil naniniwala ang mga tao na nakiisa sa signature campaign na ang ginawa kay PRRD ay hindi tama. Ito ay dapat ng resolusyonan ng Supreme Court at maparating din sa Supreme Court na kaya namin ginawa ito dahil natatakot na ang mga Pilipinong kagaya natin. Ordinaryo, dahil kung kaya nilang ipatapon ang isang Pilipino sa ibang bansa, maaari nilang gawin yan sa ordinaryong Pilipino. Si PRRD kasi kilala at mahal ng lahat ng Pilipino no? Pag siya ginawa ng hindi maganda, may magpapasignature campaign sa kanya, maraming makikipaglaban sa kanya. But if this happens to him and we allow it to be justified, paano na yung mga ordinaryong Pilipino na makakaranas ng ganong klaseng pagtrato mula sa ating gobyerno? Higit sa lahat yan yung nakakapangamba. Higit sa lahat yan yung isa sa mga reason kung bakit ginawa natin to. This is bigger than PRRD. We know that if a Filipino receive the same treatment as PRRD, alam namin niya na si PRRD mismo ang unang tutuligsa dyan. Yung ginagawa namin ngayon, gagawin rin yan ni PRRD para din sa Pilipino na yun. Sir, the action today, I would just like everyone to remember that whatever the Filipino did, yung mga kasama naming pumirma dito sa signature campaign na to, are acting in protection of a fellow Filipino. Above anything else, this is not just about Duterte supporters versus the rest of the Philippines, but this is about Filipino protecting another Filipino. Tay kami naman, oh, tay kami naman. Sa diliman, Ayan, magandang umaga po sa atin lahat. Ang mensahe po ng kabuuan ng aming grupo ay as usual po, nung simula nung siya ay dinala sa Hague, ay tayo po ay patuloy na nakikilahok at nakikiisa sa mga panawagan ng mga motorcade na ang ating Tatay Digong ay tuluyan ng makauwi. Kaya Tatay Digong, ang mensahe namin sa inyo, tayo kami naman, nandito lang po kami upang mananawagan lagi at nagdadasal sa iyong kalusugan na kayo po ay pauwi na po dito sa aming mahal na bayan. Kami at kabuuan ng aming grupo sa Duterte Rider Supporters ay nakikisa at patuloy na nagtitipon-tipon upang manawagan ng ating mahal na Tatay Digong ay pauwi na po dito sa ating mahal na bansang Pilipinas.
Sir, sa mga pumirma ho ng signature campaign para mapauwi si dating Pangulong Duterte, ano pong inyong mensahe para sa kanila? Ayun, maraming salamat po sa mga unang-una, sa mga nag-initiate po ng ating kami naman na signature campaign sa Luzon, Visayas, Mindanao, sila Ate Joey, sila Placido, no? At kami din ay kasama ng mga vloggers din na naririto na kasama doon sa caravan ng kami naman signature at sa lahat ng mga pumirma doon po at nakiisa ng mga solid DTS po natin sa lahat ng kababayan nating may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikiisa, sa inyong pagpirma. Ang inyong bawat pirma ay mahalaga upang ang ating bansang Pilipinas ay maiahon natin muli mula sa lugbok na pagnanakaw ng ating mga nasa gobyerno, mula sa kahirapan ng ating mga kababayan ay sama-sama po muli tayo mga kababayan nagmamahal sa ating bansang Pilipinas upang maiangat po natin ulit ang ating kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino. Sir, sa ano na lang ho, sa mga nagpadala kay dating Pangulong Duterte, baka kung mayroon po kayong mensahe para sa kanila. Sa mga tao naman na involved doon sa illegal na pagdukot sa ating mahal Pangulong Duterte, no? Sana magkaroon po kayo ng inyong kalinawan sa inyong pag-iisip. Sana magkaroon po kayo ng harmonious doon sa inyong pakikibaka sa araw-araw, no? Dahil yung guilt na dinadala po natin sa ating sarili ay minsan nagiging shadowing na ito sa bawat paglakad natin sa ating araw-araw na buhay, na kung saan alam nating bawal, alam nating illegal, pero dahil sa mga proteksyon, dahil sa mga koneksyon, at malay natin baka dahil din sa impluensyahan ng pera ay kaya yung mga illegal ay ginagawang legal sa paningin ng iilan, no? Pero nananawagan ako na may pagkakataon pang magbago, may pagkakataon pang sumuporta sa tamang direksyon, sa tamang desisyon. Kaya kung sino man yung mga taong involved noon na dumukot sa aming mahal na Tatay Digong ay sana magbalik loob kayo at pakiisa na rin sa amin doon sa inyong pagkakamaling ginawa doon sa pagdukot sa ating mahal na Tatay Digong. At naway makiisa dito sa mga solid Duterte po na manawagan na rin na tuluyan po siyang makauwi dito sa bayan natin sa Pilipinas. At dito po siya litisin dahil si Tatay Digong ay isang lehitimong Filipino citizen at nararapat lamang na siya ay dito po aareglohin kung ano man yung kaso na dapat na kakaharapin ng ating tatay. Sir, yung grupo ho ninyo, bakit hanggang ngayon ho ay napakasulit ang inyong suporta kay dating Pangulong Duterte? Ayun, isa lamang po. Dahil lamang po yan sa pagmamahal namin sa ating mahal na Tatay Digong. At alam naman po natin at hindi lang ang aming grupo, marami pong nagmamahal sa ating Tatay Digong. Dahil kitang-kita natin yung pamamalakad nila. At ang Davao ay isang ehemplo, isang produkto at resulta ng magandang pamamalakad sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Makikita natin ng isang politiko na maganda ang kanyang pamamalakad doon kung anong bayan siya, no? Yung mga tumatakbong ibang mga politiko dyan, silipin nyo kung ano ang bayan nila. Maganda ba yung pamamalakad dito? Maganda yung ba yung kanilang mga programa? Pag hindi maganda, ang salita pwedeng mapaganda, pero ang resulta hindi mo mababago. Kaya kami mga bilang DRS ay subok na at kitang-kita natin ng ating mga mata kung ano yung pamamalakad sa bansang sa syudad na Davao. Kaya nararapat lang na dapat nating suportahan ang magandang governance at pamamalakad ng ating mahal na Tatay Digong. Gayon din sa mga galing sa Davao katulad nila VP Sara at Congressman Pulong at iba pa na namamalakad sa Davao. Nagpapatuloy silang nagpapaganda, inaayos ang kanilang syudad. So ang kanilang syudad ay isang ehemplo na dapat sundin ng bawat syudad dito sa Pilipinas. Kaya po kami bilang DRS ay wala po kaming tigil, wala po kaming humpay, tuloy-tuloy ang aming suporta, tuloy-tuloy ang aming solidong samahan tungo doon sa good governance ng mga Duterte. Isa lang. Sir, nagdeklara si VP Sara na siya tatakbo bilang Pangulo this coming 2028. Ano pong opinion po ninyo? Well, lahat naman tayo na mga nagmamahal sa ating VP Sara ay tuwang-tuwa sa maagang deklarasyon, no? At ito'y nakikitaan natin na magandang senyales ito na ang lahat ng mga Duterte or DDS ay makiisa. We will move as one in accordance with the guidance of our VP Sara. At maganda na rin yun na binigyan tayo ng senyales
upang tayong lahat ng mga Duterte ay magkaisa upang iisa lang ang ating hakbanin. So maraming salamat sa iyo, mahal na VP Sara, sa iyong maagang pagdeklara doon sa iyong pagtakbo bilang presidente sa 2028. At kami po bilang DRS, Duterte Rider Supporters, ay nandito lang na habang buhay nakasuporta sa magandang pamamalakad ng mga bawat politikong tatakbo dito sa ating bayan. Dahil iisa lang po ang gusto ng mamamayang Pilipino, na maiangat natin ang ating bansa. Dahil sa pag-angat ng ating bansa, ang bawat mamamayang Pilipino ay umangat din ang ating buhay. Okay, tanong kayo. Buhay. Buhay. Ano?